Okay, good morning mga kapogi, no? Okay, ito na ngayon yung sinasabi ko sa inyo na protection nitong BMS na gamit-gamit ko mga kapogi, no? Actually, nilobat ko na to, no? So, kung papansin ninyo, ititest ko yung output niya. Ito yung kanyang negative. Okay. Nagbuhol-buhol. Ayusin ko lang yung mga wire. Ito yung negative niya, ito yung positive niya. So, ito yung tester natin mga kapogi. Ayan. So, kung mapapansin nyo, meron siya nare-reading na 1.6, pero kahit na pag-shorten mo mga kapogi, wala na po yan. No? Wala nang board sync. Okay. So, yan siya. May nare-read ko, pero kahit pag-shorten mo yan, wala yan. Wala na yan. Mga kapogi, cut-off na yan sa MOSFET niya. No? Okay. So, i-test natin yung output ng battery. After natin nalobat dito sa ating 4,000 watts na amplifier. Okay. So, ayan siya. Makikita nyo kapogi, no? Actually, nagtataka nga ako 12.3 lang cut-off nito. Pero nag-drain siya ng hanggang 12 volts, no? Okay. But, anyway, kahit na-drain siya ng 12 volts mga kapogi, no? Ngayon, paano nyo ito mapapa-start sa motor? Sabi ko nga sa inyo mga kapogi, no? Kung meron kang existing na battery, pwede mo lang itong simple na mukha na ito mga kapogi, no? Meron akong battery rito. Gagawin mo lang, supplyan mo lang siya, ganun lang. Okay, so ayan, mukha na ito mga kapogi, ha. Ito yung positive ng battery, no? Ayan, tikit natin. Ayan, sana nakikita niyo yung positive pala mga kapogi, ha. Nalagyan lang natin ang supply ito. So ayan, kaya nga sabi ko sa inyo, gagawa ako ng pang ano para dito mga kapogi. Ito, nadikit ko na yung positive, ha. Okay, kasi negative na lang. Ayan. Pag dinikit mo yung mga kapogi, matik yan, magkakaroon ng supply. Kaya nga, bala ko dito mga kapogi, no? Lalagyan ko lang to ng type C na charging port para kahit mga power bank, pwede nyo na siyang buhayin o i-activate yung BMS natin. Ngayon, let's test after natin siyang i-shunt na kung magkakaroon na siya ng output. Okay. So nakikita nyo, meron na siyang 12 volts mga kapogi. Okay. Ngayon, ano mga kinaganda na itong BMS? Simple lang mga kapogi. Since na meron pa siyang natitirang 12 volts, after niya i-cut off yung kanyang MOSFET, ayan mga kapogi. Diyan ko siya nilobat. Ngayon, testing natin. Kaya ba talaga magpa-start na ito ng voltahe after niya malobat dun sa ating amplifier. So, ito na yung teka, nawala yung aking ito na ngayon yung mangyayari after natin siya ilobat, no? So, for example, meron siyang type C charging port na dyan. Na-shunt yun na siya ng power bank, no? Ganito ang mangyayari niya mga kapogi. Okay. Lalagay ko lang yan ng ganyan mga kapogi. Tingnan natin kung mag-i-start ba siya talaga sa battery. Actually, hindi ko pa ito na-test mga kapogi, no? Pero of course, may natitira pang 12 volts yan. Hindi talaga lobat yan mga kapogi. Kasi kinatop lang yan ng BMS. Ngayon, let's try mga kapogi. May susi ba? Kukunin ko yung susi. Ngayon natin malalaman kung mapapa-start siya. Kaya nga mga kapogi, inipit ko lang yung alligator clip mga kapogi. Okay. So, i-on ko lang ito. Yan mga kapogi. I-on lang natin yung susi. Okay, tingnan natin. Ito yung mga kapogi, may ilaw. No? Okay. So, ayun mga kapogi. Ito yung moment of truth. Ha? Ayun mga kapogi, oh, may ilaw. Ayun, oh. May ilaw siya. And let's test natin kung ito mga kapogi. Ito yung preno, ito yung start. Ha? Tama ba ako? Ito yung start. Ayun, tama. Okay. Ayun mga kapogi, yan ha. Baka inisip nyo nakakunik yung isang battery. Hindi ah. Malinaw na isang terminal lang nakakunik dyan ah. Ayun, umaan pa nga yung relay. Bumibitaw-bitaw pa nga eh. Possible na mag-lose yun kasi. So yung battery natin, okay, tanggalin natin para baka isipin nyo pa nakakunik yan. Nandaya pa ako. Hindi ko kayo dadaya mga kapogi kasi itong video na to hindi para sa akin. Para sa mga mahilig mag DIY yan.
para sa mga susunod natin mga technician yan. Okay, so yan, moment of truth, start. See, nakita nyo mga kapogi, umi-start. Ayan, umi-start. Ayan yung headlight, naka-open na. May ilaw na headlight. Ayan. Okay, narinig nyo naman siguro. I-revolution natin. So, naka-disconnect yung ating busina dyan mga kapogi, kaya hindi ko ma-demo sa inyo yung busina ng mga kapogi. Rinig nyo naman sa tunog na umandar yung motor. So, yun yung pinapaliwanag ko sa inyo mga kapogi, no? Yung ilalabas kong battery mga kapogi, talaga namang maaasahan nyo, no? So, kasi bakit nyo maaasahan? Lalo na yung mga NMAX, Aerox, ABB na hindi pwedeng bumaba yung voltage sa 12 volt something kasi nasusunog yung kanilang connector dun sa may galing sa kanilang magneto, no? So ngayon ito yung nire-recommend ko, itong BMS na to, kasi dalawang klase ito mga kapogi ha. Yung isang klase nito 11 volts lang yung cutoff, ito 12.3 lang to, actually 12.2 lang ang cutoff ng mga kapogi. Okay, patay natin yung susi, maririnig naman pagka pinatay. So start natin ulit. Yan, on ilaw. Yan, start. Kayang-kaya mga kapogi, diba? Patay natin ulit. Start tayo para makita nyo na kayang-kaya na mapa-start kahit na halimbawa mahina start yung ating mga motor. Okay, start. Patay natin ulit. Sabihin nyo, nagcha-charge lang eh. So, ganyan kalakas yung ating battery mga kapogi. Doon mababa ang CCA nito mga kapogi o cold cranking amps. Kaya naman siya, kaya naman siya mga kapogi. So, I hope na soon ay maglabas yung mga manufacturer ng high CCA na LiPo, no? Actually, may mga LiPo na high CCA mga kapogi. Pero yung mga ganitong klase, wala pa. Yung mga 32650, okay? So, ayan siya mga kapogi. Kaya na. Patay natin ulit. Yun natin. Okay, checkin natin yung voltahe mga kapogi. Kung ilan. Pero hindi bababa ng 12 volts yan. Kasi once na bumaba ng 12 volts yan, kaya nasabi ko sa inyo mga kapogi, mamamatay na siya, ha? Kusang magka-cut off yan. So, habang may start yan, ibig sabihin, hindi siya bumababa ng 10 volts. Ano? 12.3. Yan kasi talaga ang voltahe ng mga kapogi. Hanggang 12.3 lang yan, 12.2 nagka-cut off na yan. Ayan. High cranking up yan, pero kayang-kaya niya mga kapogi, no? So yung ilalabas ko mga kapogi na battery, mayroon na siyang, lalagyan ko siya ng type C na charging port mga kapogi. Bakit ko lalagyan ng type C na charging port? If ever na maiwan nyo yung mga ilaw nyo, yung motor nyo na nakabukas, o kaya naman hindi na gumana yung inyong compressor, mga compressor to, alternator o regulator, well, at least mga kapogi, no? Meron kayong maaasahan na battery kung hindi nga sa talaga lalabatin, no mga kapogi. So makakauwi kayo sa inyong mga bahay. Yun ang kinaganda na itong battery na ilalabas natin, no? So sa protection niya, yan, ganyan lang muna yung mga kapogi. Hindi pa natin kasi totally naayos. Okay, ayun naman mga kapogi, ayan, na-test natin yung discharge voltage nito. Mamaya naman papakita ko sa inyo yung overcharge protection naman nito. Okay, so na-test natin yung discharge protection nya. After a while, i-test naman natin yung gamit yung ating power supply, no? So yun yung gagamitin natin para matest natin yung ating battery pagka kung ang protection ba nito ay gagana, no? Sa overcharge naman. Para saan ba yung overcharge? Siyempre, for example, nasira yung regulator nyo, nag-charge, hindi nagkakato. So kahit sira yung regulator nyo mga kapogi,
yung dahil mayroon tong BMS, hindi masisira yung inyong battery cell, no? Kasi ito yung ating battery cell mga kapogi. Yan yung ating battery cell. Ito yung ating BMS. So yung BMS, meron siyang overcharge protect, meron siyang over discharge protect, same as well as tawag nito, short circuit protect, no? So ang overload nito, yun ang hindi ko masyadong sure kasi masyadong mataas yung overload protect nito mga kapogi, no? Pero kung if ever siguro na mag short yan mga kapogi talaga ng matagal, talaga magkakat naman to. Okay, and then I might consider din na maglagay pa ng extra protection sa mismong battery pack natin sa mga fuse box, no? So yun, inaano ko pa lang yung ilalabas natin na battery, no? I-design ko pa lang ng talagang very tawag na to, protected, no, ng ating mga motor. Ayoko na maglalabas tayo ng battery tapos na dahil lang sa battery na build natin malalagay naman sa alanganin yung ating mga motor, no? So nakikita niyo yan, mayroon tayong ginamit na battery holder, no? Kita niyo may mga allowance yan. So imposible na magdikit yung ating mga battery cell. Yun yung number 1 na ano natin, na gagawin natin. And then nakita niyo naman yung wiring, napakalinis. Ayan. So next time, gagawa ako ng isa pang ganitong design, mga kapogi. Ito nakikita niyo itong mga wire na to, yan. Yung mga wire na yan. As in, hindi niyo na talaga makikita yan mga kapogi. Ito mga to. No, meron na akong naisip na another technique, no. Ito, itong nakikita niyo yung wire na yan, yan. Mawawala na yan mga kapogi, no. Okay, so mayroon akong naisip. Okay, i-reveal ko na mga kapogi, no. Pwede, nakikita niyo ito mga kapogi. Yan, yan. Yung malalim na hukan yan. So, pwede natin dyan padaanin yung mga wires natin kapogi, no. Kung itong dalawang wire na to, instead na may dumaan dyan, dito na siya lulusot. Dito sa dalawa na to. So, yun. So, pag naglusot yung wire, dapat dito na lang. So, napaka-iksi na nung wire na makikita nyo talaga mga kapogi, no. Okay nga sana kung dito na mismo sa gitna kaya lang nilagyan natin ng insulation pa rin yung ating mga nickel so ganun ka perfect yung battery cell na bubuhin natin mga kapogi, no. Ayun, and then one thing, kita nyo hindi na masyadong maganda naman yung sunog ng spot weld natin, no. So yung spot weld natin na bago, yun yung gagamitin ko. Mas maganda-ganda yung sunog, no? Kasi medyo sunog to mga kapogi. Pag hindi mo naman tinasan yung gear nung ating spot weld, hindi naman didikit, no? O kung dumikit man, hindi masyadong ganun kadikit. Siyempre, ibali ng sunog yung ano natin, kaysa naman sa hindi nakadikit ng maayos, di ba mga kapogi? So sa yung bago kong spot weld na gagamitin, yun yung kaya nga bumili ulit ako, no, panibagong spot weld kasi I'm not satisfied with the performance of that spot weld kasi yung mga portable na spot weld na may built-in battery na hindi siya talaga ganong ka-reliable pala, no. Yan, papansinin nyo yan, sunog talaga mga kapogi kasi talagang niluluto ko yung ano, bago kasi meron yung kung pwede mong gawin na twice siya magpa-pulse, so pwedeng thrice, yun. Nakita nyo mga kapogi, yung hinang natin, malinis, no? Bukod sa malinis, talagang nakahinang ng maayos, yan. Yan, nakita nyo talaga mga kapogi, no? Yan, ganyan na maghihinang mga kapogi, no? Sa mga nagdi-DIY dyan, sorry sa inyo kung minsan nire-real talk ko kayo. Gusto ko lang na masanay kayo ng maayos yung trabaho nyo, no? Sa mga content creator dyan na nagkagawa rin ng mga nag-DIY dyan, huwag kayong magtatampo. Bagkus gawin nyo itong inspirasyon, no, or hamon para sa inyong skills, no, na mas pag-usayan nyo pa, no. Actually, hindi naman tayo magkakalaban dito. Ang kalaban natin, ang totoong kalaban natin mga kapogi, yung mga taga-ibang bansa, no. Once na napapanood yung mga DIY natin, ng mga yan, tinatawanan lang nila tayo, no. Yung sa mga naggagaling-galingan naman dyan, itigil nyo na pagmamagaling nyo kasi walang-wala tayo sa ibang bansa, no mga kapogi, no. Instead na magyabangan tayo, magtulungan tayo, okay. Yan, nakita nyo yung sunog talaga, pero talagang nakadikit siya mga kapogi, no?
Okay? Yan, kita nyo yung mga hinaw. Okay. So, next time na gagawin kong bubuin kung battery, wala na. Hindi nyo na makikita itong wire na to. Dito ko siya patadaanin. Ayan, sa butas na yan. So, yung wire makikita nyo. Ayan, parang ganito. Ayan. Instead na yan, dyan nakikita nyo dyan, na dumaan pa dito. Ayan, dumaan sa mismong board niya. Ayan, nakikita nyo. Hindi siya dadaan dyan. Mismong sa loob ng battery siya dadaan. Ayan, dito. Sa loob siya. So, hindi mo siya makikita kasi nandito sa loob ng battery. So, di ba magandang tingnan? Naisip ko lang yung mga kapogi, no? Para meron namang, kasino lang naman magbutas yan dyan mga kapogi. Ayan, ayan. Ayan, magbubutas ka dyan. Ayan, tsaka dito sa kabila. Kaysa may mga dumadaan na wire na ganito. So, malinis naman yung gawa ko kasi actually dinidikit ko itong mga wire na to. Dinidikit ko siya para hindi siya gagalaw-galaw. Pero sa susunod, talagang dito nyo makikita yung wire. Dito nalulusot. I think mas maganda siyang tingnan, no? Okay? So, mas maganda yata kung dito nga sa gitna. Kaya lang, nilagyan natin siya ng insulation. Kasi bakit ko nilagyan ng insulation? Gaya na sabi sa inyo mga kapogi, kung makikita nyo itong round na to, yung round na yung mga kapogi, napakanipis lang yan, PVC shrinkable tube lang yan, no? So, once na nakutkot yan, kapag itong nickel plate mo, walang insulation, at dumikit sa body na itong, kasi ground talaga to mga kapogi, ito na mismong ground niya eh. Sunog tong battery na to. No? So yun yung iniiwasan natin mga kapogi. Pag pa naman nasunog tong ano na to, talagang mag-aapoy ito mga kapogi at magiging cause ng pagkasunog ng inyong mga motor, no? So hindi po safe, no? Sa mga ayun, parang may dumikit yata. Akala ko may sa mga mahilig mag-DIY dyan mga kapogi, no? Huwag lamang yung umaandar yung battery nyo ang i-consider nyo. Of course, higit nyo i-consider yung safety, no? Kung talaga bang yung pagkakabit nyo walang sunog, lagi nyo i-consider yan mga kapogi, no? Ito, kamukha na ito, ilalim ng board na to, meron niyang ano, ito pala, hindi ko na nalagyan ng ano to. Meron kasing piece paper ako nilalagay dito mga kapogi, insulator din sa board, eh. Pero since na dito siguro wala nang ano, kaya hindi ko na nilagyan, wala nang magiging cause ng sunog, kaya hindi ko na nilagyan. So yun, para low cost din, no? Para yung costing natin hindi naman ganun kataas, no? So sa mga nagdi-DIY naman dyan, no? Ang may advice ko, nagdi-DIY ng mga motorcycle batteries, huwag na kayong bumili ng BMS na napakamahal mga kapogi. Ito mura lang mga kapogi, 100 pesos. Saan ka nakakita ng BMS 100 pesos, pero ang performance pares din naman sa mahal, di ba? Meron din tong ano mga kapogi, napakababa nga lang, 600 mAh lang yung active balancer nito, no? Kasi yan lang naman yung mga gumagamit dyan, yung mga transistor na yan, no? So yan lang yung nagbabalance sa battery mo. Pero hindi mo naman kailangan i-active balancer pa, lalo na ito gamit lang naman sa motor, hindi mo kumakain ng ganong katas na konsumo yung mga accessories ng mga motors nyo, no? Okay. So, yun, hinahabaan ko na itong video ko kasi ina-upload ko to sa YouTube mga kapogi, okay? So, yun. Tulungan nyo rin ako, no? Support naman yung ano natin, YouTube channel natin, Pinoy Tech, no? Masi-search nyo yan. Ganito, ito yung profile ko para madali nyo makilala. Actually, marami pa ako ituturo sa inyo mga kapogi, no? Regarding sa electronics, kasi electronic technician po tayo, no? Sa mga electronic component, yung pinagpaplanohan ko, no? Soon na mag-live, no? Yung mga gustong matutong maging technician dyan, electronic technician, no? Kung may mga katanungan kayo, pwede kayo magtanong sa live ko, no? Okay? So tutorial po yun sa mga electronic component, no? So bibili lamang po ako ng basic electronics books, no? Yung mga fundamental 1, fundamental 2, para kahit pa paano mayroon ako magiging guide, no? Actually mga kapogi, na limot ko na rin yan mga kapogi, no? Pero siyempre kung may books tayo, may explain ko sa inyo furthermore, okay? So yun lang mga kapogi, sana again nakatulong. Abangan nyo yung ano, yung overcharge protect naman na i-upload ko, no? Yung kapag once na over voltage na yung inyong regulator, kung kaya ba nitong i-cut off, no? So kung hindi ba siya mag-charge kapag ka yung kasi dapat ito mga kapogi, kapag ka mataas na
or over voltage na siya, mag-cut off na rin yung charging niya. Or else, masisira yung battery natin, no? So, dapat may tamang voltage lang to, na for example, 14.4 lang siya. 14.4 nabubuli pa. Dapat mag-cut off na siya. Okay? So, abangan nyo yung video na yun. So, kaya ko ginagawa itong video nito, mga kapogi, para hindi na kayo bumili ng mga mahal na BMS, mga kapogi. Kasi, ito, isa sa mga reliable na BMS na na-test ko na, mga kapogi, no? So, hindi ako masyadong nakakita ng nagre-review regarding sa BMS na to. So, ako ngayon, yung magre-review ng BMS na to, no? Bakit ko to ginagawa? Kasi, ito yung alternative dun sa mga mamahaling BMS, no? Kaysa bumili kayo ng mamahaling BMS na kaya naman gawin na mumurahin, bakit dun pa kayo, no? So, dito tayo, sa mura, no, mga pogi. Alternative pero reliable. Dun tayo. So, ang goal ko rito, para makapagbigay ako ng mga electronic component na mas dapat yung tangkilikin kaysa dun sa mga mamahalin, no? Na same lang naman ng trabaho. Okay? So yan, check na natin yung over discharge protection nitong BMS na to. So after nyo malobat, nakita nyo mga kapogi, no, na napaandar pa rin natin yung motor after natin i-shunt, no? Yung para ma-activate yung BMS na to, hindi to katulad ng ibang BMS, mga kapogi, na pagka once na sinot nyo itong P- sa B-, ang mangyayari, mag-activate yung BMS. Hindi po ito ganun. Hindi ganun type ng BMS to, mga kapogi, no? Ito, ang way lang para ma-activate yung BMS niya is to charge mo lang siya, no? For example, no, yung mga motor nyo may kickstart naman. Once na kick-start nyo, mga kapogi, no, aandar na ulit, mag-activate ulit yung BMS na to. Okay, nakuha nyo ba? Or else, sabi ko nga, meron itong Type-C port na ilalabas ako, na kung saan pagka sinaksakan nyo siya ng mga power bank nyo, ma-activate yung BMS nito, no? Kasi actually, hindi naman siya nalobat. So, dahil since na hindi siya nalobat, dahil na-protection na niya yung battery cell ninyo, ang mangyayari, makakauwi kayo ng bahay, no? Makakauwi kayo ng bahay, or kahit na halimbawa papasok na kayo kinagabihan na hindi nyo na-turn off yung motor nyo, pag gising sa umaga, naku, lobat ang battery nyo. Marami akong ganyan na experience, no, mga kapogi. So ito na sagot sa mga problema natin sa mga batteries natin, no, itong BMS na to. So again, mga kapogi, sana pasupport po ng ating YT channel. Maraming salamat po.